yung amoy BO or anghit na sinasabi mo. Minsan, amoy smoke. Kadalasang reason po kung bakit ganito ang amoy is emotional stress. Ang katawan po kasi natin ay may Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video, is another concern video po. Ang sabi niya is, bakit po may amoy ang amoy ang heat? Saan ba nanggagaling yung amoy na yun, ma'am? Okay, ang ari po ng babae ay hindi po talaga yan tulad ng ine-expect ng iba na amoy bulaklak. Wala pong natural na amoy bulaklak ang ari ng babae. Ang healthy vagina po ay meron po talagang iba-ibang klase ng amoy. Marami pong factor kung bakit nag-iiba-iba ang amoy sa mga kinakain at iniinom namin. Nandyan din po kung mataas masyado ang stress namin. Yung acidity level po ng ari ng babae ay nasisira. O yan po yung pag-usapan natin. Ano ba yung iba't ibang uri ng amoy ng ari ng babae? At bakit? Or saan ang pinanggagalingan ng amoy na ito. Number 1 dyan, yung fermented smell, yung parang maasim-maasim. It's common po sa aming mga babae na mag-produce ng ganitong amoy doon sa aming ari. Wala po kayong dapat ipag-alala kapag medyo fermented yung amoy. Dahil ito po ay dinodominate ng most healthy vagina. Ang dahilan lang po dyan kung bakit medyo maasim-asim ang amoy dahil doon sa acidity level namin. Kasi yan po ang nagpo-protect dun sa vagina namin against overgrowth ng mga bad bacteria. Number 2, meron pa po yung parang amoy copper or parang amoy bakal, coins, ganyan. Huwag din po masyadong mag-alala kapag ganito ang naaamoy ninyo kasi hindi naman po ito seryoso. Lalo na kung hindi naman po ganun palagi. Possible lang kasi na may blood contain. Gawa nga ng baka magkakaroon na sinisis, meron ng parating na buwan ng dalawang babae. Kung sa pakikipagtalik naman po at may mga light bleeding after sex, common lang yung mga ganon dahil cause po niyan is yung dryness or yung kumbaga parang hardcore yung pagtatalik ninyo. So normal na magkakaroon ng konting punit or mga cuts dun sa ari ng babae. So para ma-prevent po iyon, better na gumamit po ng mga lube. Pero kung nakaka-experience ka ng bleeding tapos wala ka naman period, hindi naman ikaw nakipagtalik at patuloy yun, nangangate, medyo hindi mabango ang amoy, it's best to see a doctor. Another thing, yung mga sweet na amoy, pero hindi po sweet ang lasa. Pag sinabi nating amoy sweet, hindi ibig sabihin nun is freshly baked na cookies, ha? Huwag din po masyadong mag-alala. Tulad ng nasabi ko po kanina, our vaginal pH is an ever-changing bacterial ecosystem. Kaya minsan, amoy sweet ka, pero hindi naman lasang matamis. Another thing, yung amoy chemical na parang panglinis ng banyo or parang amoy ammonia siya. Yung mga ganitong amoy po, marami na pong dahilan ang nakapaloob dito. Minsan, ito po ang dahilan kung bakit kailangan na ninyong magpatingin sa doktor. Ang dahilan naman, kadalasan ng mga chemical odor, yung pag-ihi natin, minsan matapang. Ang urine po kasi contains a byproduct of ammonia called urea. Yung nag-build up po sa panty natin na urine or doon sa vulva natin, yan po yung cause ng chemical smell. Madalas na dahilan nito ay dehydration. Kulang ang nainumong tubig ngayon. Kaya masyadong matapang or mapanghi yung ihi natin. Ikalima, eto na sir yung concern mo, yung amoy BO or anghit na sinasabi mo. Minsan, amoy smoke. Kadalasang reason po kung bakit ganito ang amoy is emotional stress. Ang katawan po kasi natin ay may dalawang sweat glands. Ito po yung apocrine and eccrine. Ang eccrine glands po, yan yung nagpo-produce na glands sa katawan natin. Kapag pinapawisan tayo, siya yung nagkukul nung body natin. While ang apocrine glands naman po, siya naman yung nagre-respond doon sa emotions natin. So, kapag natitense po tayo, kinakabahan, nai-stress, dyan
dyan po gumagawa ng maraming pawis yung apocrine. Especially doon sa kilikili, yung mga singit-singit natin, including doon sa down there ng babae. Si apocrine glands kasi nagpuproduce siya ng milky sweat. Or minsan naman po, meron ang mga babaeng nagagamit na matatapang na produkto na nagkukos ng irritation and dryness doon sa vulva, kaya nangyayari po, hindi nagkakaroon ng magandang resulta. I highly recommend po netong product ng K-Skin na feminine wash, itong pink at itong blue is for masculine wash. Nagmo-moisturize po ito ng skin, it whitens your singit, nami-maintain niya yung pH balance, and yung pH 5 naman para sa mga kalalakihan, and also mild po ang formulation niya na hindi makaka-irritate ng skin natin down there. Bukod sa nakakaputi na ng singit, nakaka-moisture pa. So, proven and effective na po yan. Marami na po ang nakagamit niyan at napakaganda po ng mga feedback niyan. Ilalagay ko po sa description box kung saan po mabibili ang produkto ng No More Dark Secret ng K-Skin. Last one na amoy, yung rotten or parang nabubulok na amoy. Pag naamoy mo to, 100%, hindi mo talaga magugustuhan at hindi lang sisiksik sa ilong mo yung amoy niyan, nasa utak mo pa yung amoy niyan. It's like a dead organism po. Kapag palagi pong ganito ang amoy at medyo matagal na nagsasuffer kayo sa ganitong amoy na, pansin nyo naman ginagawa nyo naman ng tamang paglinis. Pero kahit na anong gawin ninyong linis ay hindi nawawala yung amoy patay. Lalo na kung may pangangati, may mga burning sensation, may pain kapag nakikipagtali kayo, bakit palaging masakit? Or kaya naman makapal na yung discharge na lumalabas sa inyo, may vaginal bleeding na kahit wala namang period or hindi nakikipagtalik, so better po na kumonsulta sa doktor. Huwag na huwag po kayong mahiya na pumunta sa mga gynecologist ninyo, sa mga OBGYN natin, kasi okay lang po yan. Prevention is always better than cure. So, yung pagpapalit-palit po ng amoy ng vagina natin is normal lang. For example, ngayon, amoy malansa. Kinabukasan, amoy medyo maasim naman. Parang medyo matamis naman yung mga susunod na araw. So, normal po yan dahil yan po yung pabago-bago ng acidity ng ari ng babae. Yung mga nasa menopause po, pwede rin pong maapektuhan yung kanilang vaginal pH dahil sa kakulangan po ng estrogen. There's a lot of things po na pwedeng makaapekto sa pH nating mga kababaihan. So, the better na naiintindihan po natin yung amoy ng iba't ibang klase ng vagina natin, mas prepared po tayo and mas aware tayo kung may mali. So, yun lamang guys ang video natin. I hope nakatulong po ang mga pinag-usapan natin. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!